Mula pagkabata ay may social anxiety ako, 3 taon na kaming biglang nagpakasal. Ngunit wala akong lakas ng loob na makita ang asawa kong presidente na si Bai Ningbing kahit isang beses. Pero nang hinahabol ko ang isang magandang babae sa bar para humingi ng kontak, narinig ko sa likod ko ang panunuyang boses ng isang babae, Fang Yuan. Ang sertipiko ng kasal ko ba ay kinuha kasama ng aso? Ang pamilyar na tono ay biglang nagpalamig sa akin. Nang tignan ko ng mabuti, ang aking asawa na nasa ibang bansa ng 3 taon at hindi ko gaanong gusto ay tila bumalik na. Ang matalik kong kaibigan ay iniwan na naman. Umiiyak siya ng husto sa bar, "Panginoon, bigyan mo ako ng kasintahan." Hindi ko na kaya ang sakit ng pag-ibig na ito, sabi niya at itinuro ang isang babaeng may mahabang binti na nakaupo sa dilim at hiniling sa akin. Siya na lang, pakikuha ng contact number niya. Humikab ako. Hindi, may moral ako dahil may asawa na ako. Kahit hindi ko na nakita ang asawa ko mula nang magpakasal, sabi ng kaibigan ko na nakatitig sa akin, walang magandang babae. Gusto kong makipagbalikan sa dating kasintahan. Makalipas ang ilang minuto, dala ko ang cellphone ng kaibigan ko. Nakangiti akong tinapik ang likod ng babae. Lumingon siya, "Kumusta?" "Magandang babae, pwedeng magdagdag ng WeChat." Magalang kong tanong. Bumaba ang tingin niya, tiningnan ang aking mga mata sa likod ng gintong salamin, tila sumusukat. Ang paningin ng kaibigan ko ay talagang matalas. Mukhang isang mature na babae ito, ang kanyang aura ay hindi akma sa maingay na kapaligiran. Simula nang pumasok siya ay nakaupo sa sulok, paminsan-minsan ay nakikipag-usap sa katabi, ang kanyang kilos ay desente at elegante. Pasensya na, walang WeChat, walang awang tumanggi ang babae. Ang kanyang mga mata ay manipis na parang umagang hamog, hindi maintindihan. May mga mahinang tawanan sa paligid. "President Bai, ganyan ka ba kawalang awa? Gusto ko lang bigyan ng magandang pagkain ang kaibigan ko, kaya itinaas ko ang cellphone." Maamong tiningnan siya, "Alam mo, mula pagkabata ay wala akong asawa." Dahil sa aking pagiging kaawa-awa, pumikit ang babae at tiningnan ako ng tuyo. Ngunit walang epekto. Medyo nabalisa ako, ang taktikang ito ay epektibo sa iba sa loob ng maraming taon. Walang dahilan kung bakit hindi ito gagana sa kanya. Biglang kumislap ang liwanag ng perlas sa aking harapan, ang mamahaling kwintas ay nakakuha ng aking atensyon. Isang limitadong edisyon ng tagsibol mula sa isang kilalang brand. Ilang buwan na ang nakalipas, binili ko ito ng mataas na halaga at ipinadala sa Europa upang makipag-ugnayan sa aking murang asawa. At sinabi ko sa kanya na manatiling kalmado sa ibang bansa, dahil may social anxiety ako, hindi ako pupunta upang makita siya. Gayunpaman, sa ngayon ay nakasuot ito sa leg ng babae, pamilyar. Bigla akong nakaramdam ng masamang pakiramdam. Ang mga tao sa paligid ay tumawa ng malakas, "President Bai. Hindi ba sinabi mong ang asawa mo ay may social anxiety?" Mukha siyang masigla. Ang ilaw ay hinaluan ng dilim. Bumagsak sa gilid ng mukha ni Bai Ningbing, nagdagdag ng kadiliman. Tumalikod ako at tumakbo. Sa kalagitnaan ay hinila ako pabalik. Narinig ko ang kanyang malamig na tinig, "Huwag kang tumakas. Fang Yuan, mula pagkabata ay wala kang asawa, kaya ang sertipiko ng kasal ko ay kinuha kasama ng aso." Hinila ako sa gitna ng grupo, at saka ko lang nalaman na sila ay narito para sa negosyo. "Ikaw na may social anxiety, gusto mo bang pumunta dito?" Nang magkaroon ng pagkakataon si Bai Ningbing, sinimulan niya akong tuusin. Agad kong iniling ang ulo na parang alon. Hindi, first time ko. Kung malalaman ni Bai Ningbing. "Bar owner." Nanginginig ang kamay ko, itinuro siya. "Huwag kang magsalita ng walang basihan," napagtanto ng bar owner at nagmamadaling pumigil. Biglang humiti si Bai Ningbing, naglagay ng salansan ng pera sa mesa. Ano pa ang kanyang mga gastos? "Sabihin mo na," ngumiti ang bar owner. Nag-order lang siya ng ilang beses ng mga modelo. Bahagyang ngumiti si Bai Ningbing, mga modelo na mas angkop sa mga may social anxiety. Trader. Sa pag-uwi, hindi na ako pinansin ni Bai Ningbing. Nakaupo siya sa kotse at nag-edit sa tablet. Ako'y nagdadaldal sa tabi, yung modelo noong nakaraan ay inorder ko para sa kaibigan ko, at yung babae ay kapatid ng kaibigan ko. Isang medyo maganda, hindi tumatawag ng kuya na kapatid. Si Bai Ningbing ay nakayuko. Ang ekspresyon ay malalim at hindi maintindihan. Ang mahahabang daliri ay humahampas sa laptop, ang boses ay parang death warrant. Ang nakikinig ay nababalisa. Medyo natakot ako, kinuha ang cellphone para humingi ng tulong. Natagpuan ko na ang grupo ng mga kaibigan ay nagkagulo na. Dose-dose ng voice messages, siksik na sumasakop sa screen. Agad kong inilapit ang cellphone sa tenga. Pusta ako ng 1 sentimo na makukuha ni Fang Yuan ang WeChat. Sabi niya kanina. Ang babaeng ito ay may mukha na maraming apo, isang tingin ay 2 ang buntis, hindi pusa. Gusto ko talagang sabihin na mali ang pagkakakilala nila. At saka ko napansin na ang atmosfera sa kotse ay kakaiba.
Si Bai Ningbing ay malamig na nakatingin, mahigpit ang panga. Ang galit ay tila hindi na mapigilan. Ang malakas na pag-uusap mula kalahating oras ang nakalipas ay lumalabas sa speaker ng cellphone. Lumabas ng buo ang bawat salita, "Tit, ang ganda ng babaeng ito. Ibinibigay ko na sa inyo." Tahimik na itinaas ng driver ang divider. Sa madilim at saradong espasyo. Ibinaba ni Bai Ningbing ang tablet, bahagyang iminulat ang mga labi. Isa-isa 52 inulit ang aking mga salita ng walang init, Fang Yuan. Napakagandang kapalaran 53 malapit nang pumagitna sa siwang ng pinto. Mahina ang katawan ko 54 kaya hindi na. Tinanggal ni Bai Ningbing ang kanyang salamin, sumandal sa upuan 55 nagbuga ng mabigat na hininga. Akala ko dahil matanda na siya, hindi na ako kukulitin 56 pero bigla niya akong inakbayan, inilapag sa kanyang hita, at mumiting malamig na nag-utos 57 tanggalin ang jacket, kung magsabi ka ng hindi. Papatayin kita 58 tumigil ang sasakyan sa harap ng lumang bahay ng pamilya Bai. Sa gitna ng gabi maliwanag ang villa. Sumunod ako kay Bai Ningbing pababa ng sasakyan, 59 ang aking mga damit ay nagkalat sa loob ng sasakyan ni Bai Ningbing. Tiningnan niya ako ng isang sulyap 60 mahinahong nagpaalala, isara ang buttons ng suit. Lirari 61 akala ko naglalabas siya ng halimaw, pero dinala niya ako para sa hapunan ng pamilya. Nang mabuksan ang pinto 62 may lalaking nakatayo sa loob, Ate Bai Ningbing, bumalik ka na. 63 umiti ang hipag ni Bai Ningbing at nagpaliwanag, nang marinig na babalik ka, gusto ni Hikyang na makita ka. 64 si Hikyang ay anak ng kapatid na lalaki ng hipag ni Bai Ningbing bago pa siya maging manugang 65 maganda ang relasyon niya sa mga nakatatanda ng pamilya Bai. Dati raw gusto ng pamilya Bai 66 ang kasal ni na Bai Ningbing at Hikyang. Pero nagpunta si Hikyang sa Europa para mag-aral ng literatura, kaya natigil 67 walang magsasabi na pagkatapos kong pakasalan si Bai Ningbing, kinabukasan ay pumunta siya sa Europa 68 para habulin siya. Ngayon ay kasama ba siyang bumalik? Ngumiti ang hipag ni Bai Ningbing at hinila ang upuan 69, halika, Hikyang, paupuin mo si Bai Ningbing sa tabi mo. 70 malapit nang tawagin ako ni Bai Ningbing, pero nakita akong may berdeng liwanag sa mata, parang multong lumipat 71, may pagkain ba? Gutom na ako. Tapos umupo ako sa tabi ni Hikyang 72 ngayon isang bakanting upuan na lang, ang posisyon sa tapat namin ni Hikyang. Medyo napahiya ang hipag ni Bai Ningbing 73, kaya pinauupo na lang si Bai Ningbing sa tabi niya 74 sa mesa. Pinupuri ng mga nakatatanda si Hikyang sa kanyang tagumpay. Hikyang, babalik ka ba rito ngayon? 75 may ibig sabihin siya, mahiyaing tumingin kay Bai Ningbing. Yumuko si Bai Ningbing at kumain 76 minsan, ay nakikipag-usap siya sa kanyang ama tungkol sa negosyo, parang hindi narinig. Tapos habang nagsasalita siya 77 inilipat niya ang paborito kong maliit na cake sa harap ni Hikyang, at pinalitan ako ng platong stir-fried vegetables. Tahimik na tahimik ang eksena 78 tanging tunog ng nag-umpugang pinggan at baso. Gusto ko nang magmura. Pero nahulog ang tinidor sa sahig 79 yumuko ako at nakita ko mismo ang sapatos ni Hikyang na patungo sa palda ni Bai Ningbing 80 si Bai Ningbing ay hayagang nambababae at hinahamon ako sa harap mismo ng aking mga mata 81. Huminga ako ng malalim, biglang hinawakan ang binti ni Bai Ningbing. Biglang nahulog ang chopstick ni Bai Ningbing sa plato 82 kahit hindi kami masyadong magkakilala, bastos ang ganitong kilos, pero sino ba ang nagmamalasakit? 83 Bai Ningbing, anong nangyari sa'yo? Sa hindi magandang tanong ko, humalakhak si Bai Ningbing ng mahina 84, wala. Umiti ako habang may tinapay sa bibig, nakatayo ang cellphone 85 nanigas ang mukha ni Bai Ningbing, tiningnan ako ng malamig, Fang Yuan, tapos ka na bang kumain? 86 kumindat ako, magpahinga muna. Umiti ako ng malapad 87 pagkatapos, sa bawat galaw ni Hikyang, sumunod ako. Unti-unting dumilim ang mukha ni Bai Ningbing 88 sa wakas, malamig niyang ipit ang kamay ko, kahit anong bunot ay hindi ko mailabas. Ngayon ako ang nagpanik 89 nagulat na nakatitig sa kanya, Fang Yuan, bakit hindi ka kumain? Masayang tanong ni Bai Ningbing 70, may naapektuhan ba? Wala. Nagngangalit ako, pero kailangan ko pang umiti ng magalang 71 sa susunod na segundo, lumakas ang kamay sa ilalim ng mesa. Naggalit si Bai Ningbing, hindi ka ba pwedeng maging mabait? 72 nang makita akong umiti, bigla akong binitawan ni Bai Ningbing. At tumayo 73 tapos na akong kumain, dahan-dahan. Pagkasabi, sa titig ng buong pamilya 74 mabilis na umakyat si Bai Ningbing sa itaas. Agad na ibinaba ni Hikyang ang chopstick at sumunod 75, Bai Ningbing, may ibibigay ako sayo. Sinundan niya si Bai Ningbing sa silid aklatan. Nakahiga ako sa kwarto at nakikipag-usap sa kaibigan ng may panunuya 76, ganyan mo siya gusto, bakit mo ako pinakasalan? Sabi-sabi ng mga kaibigan, sa tingin ko, ginagaya ka niya.
77 ipinapakita ang kanyang alindog, ibig sabihin gamit ang taktika na ito, marami siyang naakit na binata. 78 open marriage, wala siyang talo, para igalang mo siya. 79 bigla akong tumayo mula sa kama, ano ang gagawin ko? Nagngangalit ang mga kaibigan 100, kulitin mo siya, hintayin mong magkairog, saka mo siya talunin ng malupit. Makalipas ang ilang minuto 101, dahan-dahan akong pumunta sa silid-aklatan. Tahimik na binuksan ang isang maliit na siwang, walang emosyong inuulit ang aking mga salita. Pangyuan, ang ganyang kagandang kapalaran. Bakit ayaw mo? Halos nakasiksik ka na sa pintuan. Mahina ang katawan ko. Ayaw na. Tinanggal ni Bai Ningbing ang salamin at sumandal sa upuan. Mabigat na bumuntong hininga. Naisip ko, dahil matanda na siya, hindi na ako gagawing alalahanin. Bigla niya akong hinila, inupo sa kanyang hita, at may malamig na ngiting nag-utos. Hubarin mo ang jacket. Kung magsabi ka ng hindi, papatayin kita. Huminto ang sasakyan sa harap ng lumang bahay ng pamilya Bai. Maliwanag ang ilaw sa villa sa kalaliman ng gabi. Sumunod ako kay Bai Ningbing pababa ng sasakyan. Ang aking damit ay nagkahalo-halong itinapon sa kotse ni Bai Ningbing. Tiningnan niya ako ng isang sulyap. Paalala niya ng mahina, buttons mo ang suit mo. Yee! Akala ko nag-umapaw ang kanyang hayop na ugali. Sa totoo lang, dinala niya ako para dumalo sa pamilyang handaan. Nang bumukas ang pinto, may nakatayong isang lalaki sa loob. Ate Bai Ningbing, nakabalik ka na. Paliwanag ng ate ni Bai Ningbing nang nakangiti, nabalitaan na babalik ka, gusto ni Hikyang na makita ka. Si Hikyang ay anak ng kapatid na lalaki ng ate ni Bai Ningbing, bago pa siya maging manugang. Maganda ang relasyon sa mga nakatatanda ng pamilya Bai. Sabi dati, ang pamilya Bai ay laging pabor. Ang kasal ni na Bai Ningbing at Hikyang. Pero nang mag-aral si Hikyang sa Europa ng literatura, natapos na lang ng walang saysay. Wala nang magsasabi na si Bai Ningbing ay nagpakasal sa akin, at kinabukasan ay pumunta siya sa Europa. Para habulin siya, ngayon ba ay kasama siyang bumalik? Ang ate ni Bai Ningbing ay mumiti at hinila ang upuan. Halika, Hikyang, paupuin mo ang ate mong Bai Ningbing sa tabi mo. Magsasalita sana si Bai Ningbing para tawagin ako, ngunit nakita ako na nag-aapoy ang mga mata, parang espiritong gumalaw patungo. May pagkain ba? Nagugutom na ako. Pagkatapos ay umupo ako ng bigla sa tabi ni Hikyang. Ngayon isa na lang ang bakanting upuan, sa tapat namin ni Hikyang. Medyo nahiya ang ate ni Bai Ningbing. Pinilit na lang na paupuin si Bai Ningbing sa tabi niya. Samantala, nakaupo ako sa tapat ni Bai Ningbing, abalang kumakain. Sa hapag, pinupuri ng mga nakatatanda si Hikyang sa kanyang tagumpay sa pag-aaral. Si Hikyang, mananatili na ba dito ngayong pagbalik? Siya ay may ibang ibig sabihin, nahihiyang tumingin kay Bai Ningbing. Si Bai Ningbing ay nakayuko kumakain. Paminsan-minsan ay nakikipag-usap sa kanyang ama tungkol sa negosyo, parang hindi narinig. Pagkatapos, habang nagsasalita siya, inilipat ang paborito kong maliit na cake sa harap ni Hikyang, at pinalitan ako ng isang plato ng piniritong gulay. Napakatahimik ng eksena. Tanging mga tunog ng mga plato at baso ang natitira. Gusto ko sanang magmura, ngunit nahulog ang tinidor ko sa sahig. Pagyuko ko, nakita ko ang sapatos ni Hikyang na patungo sa palda ni Bai Ningbing, at si Bai Ningbing ay bastos na naglalandian at nanunukso sa akin sa harap ko. Huminga ako ng malalim, bigla kong hinawakan ang binti ni Bai Ningbing, at ang kanyang chopstick ay biglang nahulog sa plato. Kahit hindi kami gaanong magkakilala, medyo bastos ang ganitong kilos, pero wala namang pakialam. Bai Ningbing, ano ang nangyari sa'yo? Sa aking hindi magandang tanong, mahinang umungol si Bai Ningbing. Parang normal ang lahat, wala lang. Ngumiti ako habang may kinakagat na tinapay, patuloy ang pag-akyat ng telepono. Nanigas ang mukha ni Bai Ningbing at tiningnan ako ng malamig. Pangyuan, tapos ka na bang kumain? Kumindat ako, magpahinga muna. Ngumiti ako ng nakangiti. Sa bawat kilos ni Hikyang, sumunod akong kumilos, at unti-unting umitim ang mukha ni Bai Ningbing. Sa wakas, malamig niyang hinawakan ang kamay ko, at hindi ko ito maalis kahit paano, sa pagkakataong ito ako ang nagpanik. Bigla niya akong tiningnan, Fangyuan, bakit hindi ka kumain? Tanong ni Bai Ningbing na may kasiyahan. May naapektuhan ba? Wala. Nangingilid ang luha ko, ngunit kailangan kong ngumiti ng magalang. Sa susunod na segundo, naging mas marahas ang kamay na nakatago sa ilalim ng mesa. Napapikit si Bai Ningbing, hindi ka ba maaring maging masunurin? Nang makita akong ngumiti, bigla akong binitawan ni Bai Ningbing at tumayo. Tapos na akong kumain, dahan-dahan. Pagkasabi nito, sa paningin ng buong pamilya. Nagmamadaling umakyat sa itaas si Hikyang, inilapag ang kanyang chopstick at sumunod. Bai Ningbing, may ibibigay ako sa'yo. Sinundan niya si Bai Ningbing sa silid-aklatan. Nahiga ako sa kwarto at nangungusap ng may sarkasmo sa mga kasamahan. Kung gusto mo siya, bakit ka nagpakasal sa akin? Nag-uusap-usap ang mga kasamahan, sa tingin ko ay ginagawa kanyang panakot.
Ipinapakita ang kanyang alindog, ibig sabihin ay sa ganitong paraan, marami siyang napapagtagumpay na binata. Bukas na kasal, hindi siya natatalo, upang igalang mo siya. Bigla akong bumangon mula sa kama, ano ang gagawin ko? Naggangalit ang mga kasamahan. Lumandi ka sa kanya, hintayin siyang magustuhan ka, tapos itapon mo siya ng masama. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahan akong lumapit sa silid-aklatan, tahimik na binuksan ang isang maliit na siwang, at may mahinang liwanag na lumabas mula sa loob. Nakaupo si Baininding sa harap ng computer, tila nasa isang meeting. Ang asul na liwanag ay nagpapakita ng kanyang magandang mukha. Mula sa earphone, narinig ko ang masasayang usapan ng mga kasamahan. Pang Yuan, huwag matakot. Sumugod ka, sabi ko, naramdaman ko ang lamig sa aking 8 pirasong tiyan na nakalabas. Kung hindi ko siya mapasuko, sayang ang buhay ko. Ninig ang aking loob. Bigla kong itinulak ang pinto. Ang pinto ay tumama sa dingding, lumikha ng malakas na tunog, at naagaw ang kanyang atensyon. Tumingin si Baininding sa aking suot, bahagyang nagdilim ang kanyang mga mata. Pang Yuan, may kailangan ka ba? Hindi na ako nagkunwari. Humalakhak ako ng mahina at pumasok ng may pagtitiwala. Lumakad ako papunta sa kanyang mesa, sinuri ko siya ng bahagya. Si Baininding ay sumandal sa kanyang unan. Sa kanyang magiliw na tingin, may bahid ng pagsusuri. Sinusubukan mo ako. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang hita, at mumiti ng malumanay. Baizong, pag-usapan natin ang isang bagay. Tumingin si Baininding sa aking kamay. Mahinahong sabi niya, sige, sabihin mo. Dahil hindi tayo masyadong magkakilala, sa tingin ko wala nang punto na magpatuloy sa pagkilala. Mas mabuti pang maghiwalay tayo ng landas. Pagkatapos ng mga salitang ito, naging tahimik ang silid. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Baininding. Napakababa ng kanyang boses. Anong sinabi mo? Natakot ako na hindi niya marinig. Itinaas ko ang aking boses. Sabi ko, maghiwalay tayo ng landas. Sa susunod na sandali may pumasok sa likuran. Baininding. Sa tingin ko, sa pulong ng board bukas naputol ang boses ng nanay ni Baininding. Si Baininding ay agad akong hinila palapit sa kanya. Tama ang pagkakatakip ng mesa sa aking kamay. Ma, bakit ka nandito? Ang biglaang katahimikan ay nagdulot ng labis na kahihiyan. Walang laman ang aking isip. Gusto kong sumubsob sa lupa. Huwag kang umasa na magpapaliwanag ako, hindi ko talaga kaya. Naglinis ng lalamunan ang nanay ni Baininding. May ilang bagay akong kailangan sa'yo. Mukhang hindi ito magandang oras. Sumandal si Baininding sa aking mga bisig. Nakita ang aking pulang tainga at nagliwanag ang kanyang mga mata. Ma, siya ang pumunta rito, sabi niya, inako ang responsibilidad. Umiling ang nanay ni Baininding. Mga kabataan, mainit ang ulo, ngunit dapat kayong mag-ingat sa lugar. Si Fang Yuan ay bata pa, huwag mo siyang pagurin. Makinig si Baininding. Hindi na maulit. Mabilis na umalis ang nanay. Tahimik ang silid. Ang init ng katawan ni Baininding ay dumaan sa kanyang damit, dumapo sa akin ng buo. Ang posisyong ito ay masyadong malapit, lalo na ang pakiramdam sa ibaba, hindi ako makagalaw. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ko ang kanyang tawa mula sa itaas. Gusto mo talagang ipakita ang iyong tiyan? Ang sakit naman. Nakakatawa ba ang pag-asar sa akin? Sa kanyang tawa. Tumakas ako. Kinabukasan, bumalik ako sa aking apartment sa lungsod. Ngunit ang assistant ni Baininding ay sumunod agad sa itaas. Inilagay niya ang mga damit sa aparador at mumiti. Bumili si Baizong ng ilang damit para sa'yo. Sinabi niyang alam mo kung ano ang gagawin. Namula ako ng sobra. Itinago ko ang lahat sa ilalim ng kama. Ngayon ay dadalo ako sa isang book signing. Simula noong 3 taon na ang nakalipas, nang hikayatin ako ng mga netizen. Nagpost ako ng ilang daang salita na maikling kwento. Ang aking online writing journey ay naging hindi mapigilan. Hanggang ngayon, nakasulat na ako ng mahigit 6 na milyong salita. Siyempre, may isang sikreto na hindi dapat malaman ni Baininding. Ginamit ko ang aming mga pangalan sa isang nobela. Ito ay nasa listahan pa rin ng mga natapos na kwento. Sa website, kapag nag-type ka ng Baininding, hindi lang ang kanyang personal na ensiklopedya ang lilitaw, kundi pati na rin ang kanyang titulo bilang pinakaseksing bida. Ang balitang ito, sino ang mag-aakala na ang isang random na sulat ay maglalagay sa kanya sa listahan? Buti na lang hindi ito pinapansin ni Baininding. Sa normal na sitwasyon, malamang hindi niya malalaman ito sa buong buhay niya. Ang book signing ay ginanap sa mataong sentro ng lungsod. Maraming tagahanga ang dumating. Bukod sa signing, naglaan din ng oras ang organizer para sa interaksyon ng mga tagahanga. Nang si Baininding ay nagdaan kasama ang kanyang business delegation. Ang aking batang tagahanga ay masiglang nagtanong, asawa, kailan ilalathala ang aklat tungkol kay Baininding? Umiti ako. Kasalukuyan naming inaayos ang manuskrito. Kapag handa na ang lahat. Sa hindi inaasahan, nang tumingin ako, nakita ko si Baininding na nakatayo sa ikalawang palapag, nakatingin ng malalim at nakatuon sa aking pagsasalita.
Kahit ganoon kalayo, tila nakita ko ang kanyang bahagyang nakataas na kilay. Naramdaman ko ang isang kaba. Tila malapit nang mabunyag ang bagay. Nagdala rin ang mga tagahanga ng mga comics at fanfiction ni Bai Ninding. Pinapakita ko ito at binasa sa harap ng lahat. Si Bai Ninding ay nakatayo lamang doon at nakinig. Halos matapos ang buong interview. Tumakbo ako pauwi. Sa daan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking manager na si Tao Tao. Nabugbog ka. Ano ang ibig sabihin ng nabugbog? Sabi ng mga tagahanga ni Hikyang. Ang iyong libro ay kopya ng kanya. Si Hikyang ang tanyag na personalidad sa mundo ng online na nobela nitong mga nakaraang taon, sa panahon na karaniwang mababa ang trapiko. Sa pamamagitan ng paghahalo at pagkopya, bigla siyang pumasok sa hanay ng mga nangungunang may akda. Kamakailan, palihim niyang inilagay ang pagkatao ni Bai Ninding sa kanyang sariling libro. At ninakaw din ang ilang mahahalagang eksena. Bago pa ako makapag-claim ng aking karapatan, napansin na ng kanyang mga tagahanga ang kahina-hinala. Ang mga taong ito ay hindi pinapansin ang oras ng pagkakalikha, hawak ang color palette, at nakapikit na parang ako ang nanggopya. Malamig na tumawa si Tao Tao. Sa ngayon, malamang na matatakot siya sa sarili niyang mga tagahanga. Naging tahimik ako, wika ni Tao Tao na nag-aaliw. Siya nga pala, huwag kang magalit, pabor sa atin ang sitwasyon. Pinagmasdan ko ang mabilis na pagtaas ng kasikatan, sumakit ang ulo ko. Bakit sa ganitong panahon pa? Sa ganitong paraan ako sumikat, maitatago ko pa ba ang aking sikreto? Dahil napansin na ni Bai Ninding ang kahina-hinala. Nakaupo ako sa coffee shop sa harap ng bahay, hindi makauwi. Biglang may pamilyar na boses mula sa likod. Wala na, hindi na ako mangahas makipagkumpetensya sa nakatatanda. Tumingin ako sa direksyon ng boses. Nakita ko pa si Hikyang. Nakaupo siya kasama ang ilang mga babae. Ang babaeng nasa tapat ay may mukha ng paghanga. Asawa ni Hikyang, sa tingin ko mas mahusay ka kaysa kay Fang Yuan sa pagsusulat. Sige lang, magpatuloy ka. Mabilis ang tono ni Hikyang, ang librong ito ay pinag-uusapan para ilathala. Pagdating ng panahon, bibigyan kita ng kopya. Napakagaling. Salamat. Dala-dala ang aking kape, lumapit ako. Ikaw si Hikyang. Medyo hindi nasisiyahan ang babae. Sino ka? Umiti ako ng mahina. Ako ay isang tagahanga ni Fang Yuan. Umalis ang babae na nakatago ang leg. Sakto namang nagbigay sa akin ng bakanteng upuan. Umupo ako sa tapat ni Hikyang. Tumawa at sinabi ni Hikyang, pasensya na, kamakailan ay ginulo ka ng aking mga tagahanga. Sana huwag kang magalit. Alam kong pinipilit mo akong umalis, ngunit hindi ko pa nababasa ang iyong mga gawa. Huminto siya saglit. Tumawa siya. At sa tingin ko, ang ilang bahagi ng iyong sinulat ay medyo nakakahiya. Hindi maganda kung makita ng nakatatanda. Malamig akong tumawa. Kaya ipaliwanag mo, bakit ang bida mula sa kanyang paglaki. Sa kanyang pamilya, personalidad, at mga detalye ng kapaligiran ng pamumuhay ay eksaktong kapareho ng akin. Huminto si Hikyang saglit. Maaari mo siyang gamiting inspirasyon, hindi ba't magagawa rin ng iba? Bigla kong naalala, ang lalaking bida sa libro ni Hikyang ay nag-aral sa Europa, lihim na umibig sa bida ng 11 taon. Sa wakas, matapos bumalik sa bansa, natupad ang kanyang pangarap. Wala na akong gana makipag-usap sa kanya. Bago umalis, sinabi ko sa kanya, Ginoong He, ang paghihiwalay ko at ni Bai Ninding ay wala pa sa simula. Huwag kang masyadong mangarap. Nagalit si Hikyang, pumuti ang kanyang mukha, hindi makapagsalita. Pag-uwi, ikinulong ko ang sarili sa aking silid-aklatan. Binuksan ko ang mga gawa ng 2 panig, ang timeline ng pagsulat, tiningnan ang aking mga salita. Pumasok si Bai Ninding sa silid-aklatan, nakita akong nakatitig sa computer na parang walang pakialam, ang mga mata ay mapula. Bulong-bulong sa bibig, mga asong nangungopya, ihahagis ko kayo sa ika-18 antas ng impyerno. Binuksan niya ang ilaw at lumapit. Fang Yuan, anong nangyari? Nakita mo ba ang tunay na may-ari? Nagmamadali kong pinatay ang computer, ngunit hinarang niya ang kamay. Anong ikinakabahala mo? Hindi ba't isinulat mo lang ako sa nobela? Kailangan ba talagang isulat ito ng walang tulog at pagkain? Hindi siya nagreklamo sa aking mga magulang. Noong bago magpakasal, paulit-ulit akong pinagsabihan ng aking ama na huwag gumawa ng gulo pagkatapos ng kasal. Kung walang hindi inaasahan, si Bai Ninding ay dapat na makapagbigay sa iyo ng panghabang buhay na seguridad, walang alalahanin sa pagkain at damit. Ngunit hindi naman ako gawa sa putik, may sarili akong mga hilig at ideya. Matigas ang ulo kong tinakpan ng computer at sinabi. Binuhusan ako ng maruming tubig, sinisiraan. Huminto ang kilos ni Bai Ninding. Sino? Pagkalipas ng ilang minuto, nakaupo si Bai Ninding sa harap ng computer, nakaharap sa makapal na color palette. Napaisip siya, ang malalaking bahagi na naka-highlight na pula, kulang na lang nalagyan ng ikaw ang bida. Para akong estudyanteng nagkamali, nakaupo ng tuwid sa tabi, paminsan-minsan ay sumisilip sa kanya.
Sa salamin ng kanyang mata, sumasalamin ang mga linyang parang lobo at tigre, kahit ako ay naramdaman na ang mga mata na nakasanayan sa mga kontrata ng negosyo ay tumingin sa panitikang ilaw patay, parang pag-aaksaya ng yaman. Matapos ang ilang sandali, marahang inalis ni Bai Ningding ang kanyang salamin, pumikit at pinisil ang kanyang ilong. Sinubukan ko. Kung gusto mo, ako na lang ang gumawa. Okay lang. Muling iminulat ni Bai Ningding ang kanyang mga mata, may ibig sabihin. Kaya ko pa. Maliwanag na ang huling bahagi ay hindi rin niya kayang tiisin. Nakita na ang dulo ng mata ni Bai Ningding ay namumula. Sariling anak, mas mabigat pa. Sasabihin ko. Hindi ba ikaw ang pinakainis sa aking pagiging malandi? Bakit ngayon mo ako sinasabihan na mas mabigat? Baliktad na si Bai Ningding na naging namumuno. Sinabi niya sa akin na nagugulat at nalilito, asahan ka. Mas mabuti pang umasa na lang ako sa sarili ko. Natahimik ang silid-aklatan. Nakaturo ako sa sinulat ni Hikyang na may hiya, pakiusap, tiyakin na mas matingkad ang pula. Kinopya lang niya yon. Kinontrol ni Bai Ningding ang kursor, dahan-dahang pinili at nagtanong. Gusto mo ba ng marahas? Pwede na rin, kaya ko lahat. Habang inaayos ang timeline, nagsimulang kumulo ang opinyon online. Mas nauna ang post ni Fang Yuan kaysa kay Hikyang. Bakit sasabihin ng ngopya si Fang Yuan? Sabi, nagbago raw ang sulat ni Fang Yuan at sumunod sa ginawa ni Hikyang. May larawan at ebidensya. Ang mga fans ni Hikyang, hindi alam kung saan nakuha ang mga peking larawan, patuloy na pinapakalat. Hindi na makapagpaliwanag, mas nakakainis, nagpost si Hikyang ng isang mensahe. Ang orihinal na likha ang aking hangganan. Sariling karanasan ng batayan, may tunay na tao ang babaeng bida. Sa linyang ito, mabilis na nahukay ang tunay na pagkatao ni Bai Ningding. Sabi ng kaklasiko, parehong nagtapos sa isang high school sina Hikyang at Bai Ningding. Nagkahiwalay pagkatapos ng kolehiyo. Si Hikyang pala ang tunay na lalaki sa buhay ni Bai Ningding. Fang Yuan, magnanakaw ka. Tatapon ko na sana ang lisensya ng kasal namin pero naban ako ng sistema. Si Tao Tao ay nagngangalit sa telepono, ang dumi ng mga taong iyon, maraming report sa maikling panahon. Hindi ka naman madalas mag-post, mababa ang bigat ng account mo, kaya nagkamali ang sistema at naban ka. Hindi rin maasikaso sa weekend. Saan ako hahanap ng malaking account para magpaliwanag? Nakita ko ang sarili ko na napunta sa trending, tinawag na tulog na kuya. Dahil mahilig mangarap. Mas malala pa, umabot sa Twitter account ni Bai Ningding. Binabaha ang komento ng mga sinulat ko. Balita, malakas ang grupo ng abogado ng Bai Group. Nangopya sa iyo si Fang Yuan, hindi mo pa ba siya kakasuhan? Nagdudulot siya ng gulo sa iba. Hindi ba kayo magpapaliwanag? Anong relasyon mo kay Hikyang? Kababata ba kayo? Mabilis na nalaman ito ng mga nakatatanda sa pamilya. Tinawagan ako agad ng nanay ko. Bakit ka nagsusulat ng hindi maganda? Hindi naman, libangan lang. Walang awang pinutol ng nanay ko ang sasabihin ko. Sino ba ang disenteng binata na nagkakalat ng kaguluhan online? Tinawagan na ako ng biyanan mo, puntahan mo si Bai Ningding ngayon at ipaliwanag ito. Galit siyang nagbaba ng telepono. Laging tradisyonal ang pamilya namin. Mula bata, abala ang mga magulang sa negosyo, hinihiling lang nila na mag-aral ako ng mabuti. Manatili sa tamang landas. Walang nagmamalasakit sa gusto ko o kung ano ang gagawin ko sa hinaharap. Noong kolehiyo, tinanggal nila ang paborito kong literatura at pinalitan ng pananalapi. Akala ko magbabago ang lahat pagkatapos magpakasal at umalis ng bahay. Pumunta ako sa kumpanya ni Bai Ningding. Mukhang galing siya sa mahalagang meeting, palabas sa conference room, napapaligiran ng mga financial reporter. Hindi alam kung paano nakapasok ang isang chismis reporter, nagtaas ng telepono at nagtanong, patawad. Ano ang masasabi mo tungkol sa pagiging bida sa isang drama? Magpapabayad ba ang iyong grupo ng abogado? Natigilan si Bai Ningding na nagsasalita, sa screen ng telepono ay libo-libong pang-insulto sa akin. Tiningnan niya ang telepono. Pagkatapos ay direktang tumingin sa reporter, security, pakialis ang babaeng ito. Pagkasabi, nakita niya ako na nakatayo sa pintuan na malungkot. Tinanggal ni Bai Ningding ang mikropono sa damit, lumakad sa gitna ng mga tao patungo sa akin. Natural na hinawakan ang kamay ko at sinabi sa mga kasama, pasensya, may problema sa bahay. Uuna na kami, hinila niya ako hanggang makapasok sa opisina. Malapit na ang takip silim. Pinutol ng blinds ang liwanag ng araw sa mga pinto, dilaw na anino. Dinala ako ni Bai Ningding sa sofa at pinaupo. Bumalik siya at nagbuhos ng maligamam na tubig. Sa mga ganitong bagay, tawagan mo lang ako. Inilabas niya ang telepono. May hinanap siya rito. Makalipas ang ilang minuto, nag-vibrate ang telepono ko. Isang notification. Ngayon lang, ginamit ni Bai Ningding ang kanyang malaking account para at ako. Caption, may asawa na. Ganito kasimple at malakas na tugon, inipost ni Bai Ningding sa ibabaw ng lahat ng promosyon ng kumpanya at balita. Agad itong sumabog sa trending. Baliktad, mag-asawa talaga sina Bai Ningding at Fang Yuan.
Ang mga fans ko ay umiyak sa tuwa, lahat ay nagtag kay Hikyang para humingi ng tawad, may gusto sa may asawang babae. Walang hiya? Hindi sumagot si Hikyang. Kalmadong kinuha ni Bainingding ang jacket. Anong gusto mong kainin mamaya? Uwi ka ba, Anan? Dahil tinatawagan ng nanay ko si Bainingding. Naka-loudspeaker ang tawag. Sabi ni Bainingding. Pasensya na, hindi namin siya naituro ng maayos. Diretso ang tingin ni Bainingding sa trapiko sa harap. Bahagyang tinapik ang manibela, lumalabas ang tunog ng tapik, hindi naman ito malaking bagay. Ang gusto niya ang pinakamahalaga. Ang maningning na paglubog ng araw, parang basag na paputok, kumalat sa kanyang mukha. Katawan. Ang mainit na boses sa magulong trapiko, sa hindi malamang dahilan, pumapawi sa kaguluhan sa puso. Nakatitig ako kay Bainingding, nakita kong may ngiti sa kanyang mga labi, sinabi niya 252 ang mga kawili-wiling bagay na nawawala dahil walang sumusuporta. Sa tingin ko ay isang panghihinayang 253 bumuntong hininga ang nanay ko, ay napakakomplikado ng internet 254 wala siyang gaanong karanasan. Natatakot ako para sa kanya kung hindi ka sumasalo 255 huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Isang damdamin ng pagkaantig ang bumulwak sa aking puso 256 hindi pa ako nakakagalit, biglang natigil. Sandali 257 mga kawili-wiling bagay. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nauutal-utal akong nagtanong 258 sasabihin ko sana. Mahinahong tinapos ni Bainingding ang aking sinabi, nabasa ko na 250 nabasa ko na lahat. Nanginig ako at narinig ko ang kanyang dagdag 260 medyo maganda naman. Update na, asawa 261 tahimik akong pumunta sa sulok, kinuha ang cellphone ko, mga kapatid 262 red alert. Nang gabing iyon, sumabog muli ang grupo ng mga kapatid. Saklolo 263, bakit niya gusto basahin ang sinulat mo? Kapag nakita niya ang mga eksenang mainit, baka. Nakatago ako sa kumot 264, huwag mo akong tanungin, ayaw ko malaman, sabi ko. Kaming mga manunulat, 265 ang pagkakakilanlan ay kasabay ng buhay. Ngayon, nahubad na ang aking pagkakakilanlan at alam na ng tunay na may-ari. Sa tinatayang kalkulasyon, patay na ako 266 pabulong na suhestyon ng kaibigan, bakit hindi mo na lang sundan? Pareho naman kayong kasal na 267, normal lang naman na may gawin tayo, di ba? Naligo ako, nahiga sa kama, at nag-isip ng paulit-ulit 268 ayon sa nakagawian, matutulog si Bainingding sa silid aklatan ngayong gabi. Pero talaga bang walang pwedeng gawin 269, bigla akong bumangon at nagpa siyang kausapin siya. Ang silid aklatan ay may malaking salaming pader 270 karaniwang nakaon ang neon lights buong gabi. Nang buksan ko ang pinto, isang napakadilim na ilaw lang ang nakabukas sa loob 271 nakaupo si Bainingding sa harap ng computer. Ang scroll wheel ng mouse ay gumagawa ng halos hindi maririnig na tunog. Tumingala si Bainingding 272 malayo ang kanyang tingin, hindi ka pa natutulog. Mahina ang boses niya 273 nakatayo ako sa pintuan na parang wala sa sarili. Ikaw din naman, sabi ko. Tinitigan niya ako nang hindi gumagalaw 274, ngunit may bahid ng pananakop sa kanyang tingin. Kinakabahan akong pinagpapawisan ng palad. Gusto lang kitang pasalamatan 275, Lurnen, pumasok ka at pasalamatan mo ako. Sana'y mabilis akong magpasalamat at tumakbo pabalik sa kwarto, pero bigla akong nawala ng dahilan 276 ang liwanag ng neon ay pumapasok sa salamin, binabalangkas ang malambot at elegante na hugis ni Bainingding. Pumasok ako 277 tumayo ako sa may distansya mula sa kanya. Tinanggal ni Bainingding ang kanyang salamin at ipinikit ang mga mata 278 Fang Yuan, paano mo ako pasasalamatan? Tinamaan ako ng tanong na yon. Naalala ko ang sinabi ng kaibigan 270, hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob, ipinakita ko ang aking six-pack abs ito ang pasasalamat ko 280, sabi nila ito ay pag-uulit ng dating trick. Pero sa akin ito ay kawalan ng kakayahan. Hindi talaga ako marunong manligaw 281, dahan-dahang inikot ni Bainingding ang kanyang tingin sa aking abs, bigla siyang natawa. Pang Yuan, ganyan lang ba ang alam mo 282 inaaway niya ako. Nagsimulang uminit ang aking mukha. Ang hiya ko 283 gusto kong tumakbo pabalik sa kwarto at magtago. Ayaw ko nang makinig sa payo ng grupo. Aalis na ako 284 hindi ko pa natatapos ang sasabihin. Biglang sumugod si Bainingding sa aking mga bisig. Sa susunod na sandali 285 ang kanyang mainit na halik ay dumapo sa aking tainga. At ako, nahuhulog ako sa ganitong uri.
Ako mismo ang pumunta sa kanya 286, hindi naman ito labag sa patakaran, di ba? Hanggang sa sandaling yun ko lang nakita kung ano ang nasa computer ni Bai Ningbing 287 ang aking mga tinanggal na bahagi ay lumitaw sa kanyang computer. Bigla akong nagpanik. Paano mo? 288 paano mo ito pinapanood? Babasa rin ako, bakit hindi ko pwedeng panoorin 289 ang gabi ay tinina ng kulay ng pag-alindog, patuloy na ginigising ang mga sensitibong nerbiyos. Ang mga braso ng babae ay pumulupot sa aking leeg 270 kasama ang maluwag na kamiseta, hinila ako palapit sa kanya. Parang may nagbago sa hangin, naging mainit at maingay 271 Bai Ningbing, ano ang gagawin mo? Ang kanyang tawa ay dahan-dahang dumaloy sa kadiliman. Asawa 272, tingnan mo ang screen. Kung paano mo isinulat, ganoon ko gagawin 273, okay ba? Sa hating gabi, naalala ko ang kanyang mukha noong sinabi niyang puno ng mga anak ang bahay 274 dahil sa galit, nahimatay ako. Kinabukasan, inilipat ni Bai Ningbing ang usaping pagtatanggol sa kanyang grupo ng abogado 275, nakaupo ako sa gitna ng conference table. Ang mga eksperto sa kabilang panig ay tumitingin sa makulay na palete. Tahimik ang lahat 276, pasensya na, ayaw ko ring iparada ang kotse sa kanilang mga mukha. Si Bai Ningbing ay nagpakita ng malaking kalmado 277 tapusin ito ng mabilis. Sa loob ng ilang araw, ang aking nobela ay pumalo muli sa trending 278, ngunit sa pagkakataong ito, itinuturing ito ng mga netizen bilang dokumentaryo. Totoo bang hahawakan ni Bai Ningbing ang mga figurine? Hindi nakapagtataka, anak siya ng isang dominante na si 279 ang lala ng pinaggagawan nyo. May akda, pakiusap, mag-update pa kayo. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa ninyo araw-araw 300 ilang araw pagkatapos ng sulat ng paghingi ng tulong. Ang mga kawili-wiling bagay ay nawawala dahil walang sumusuporta, sa tingin ko ito ay isang kahihiyan. Napabuntong hininga ang nanay ko. Ay, masyadong komplikado ang internet. Wala siyang karanasan. Natatakot ako para sa kanya kung hindi ka nagsasalo. Huwag kang mag-alala, bahala na ako. Isang damdamin na tinatawag na pagkabigla ang bumalot sa puso ko. Wala pa akong oras na magalit, biglang huminto. Sandali. May kawili-wiling bagay. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nag-urong-sulong akong sumubok. Sasabihin ko sana, ngunit mahinahong tinapos ni Bai Ningbing ang aking sinasabi. Nabasa ko na. Nabasa ko na lahat. Nanginig ako at narinig ko siyang nagdagdag. Medyo maganda naman. Update na, asawa. Tahimik akong pumunta sa sulok at kinuha ang cellphone. Mga kapatid. Pinakamataas na alerto. Nang gabing iyon, sumabog muli ang grupo ng mga kapatid. Saklolo, bakit niya gusto basahin ang isinulat mo? Kapag nakakita ng matinding eksena, baka. Nakakulot ako sa kumot. Huwag mo akong tanungin. Ayaw kong malaman. Kami mga manunulat. Ang pagkakakilanlan ay parang buhay. Ngayon nahuli na at alam na ng tunay na tao. Bilugan, patay na ako. Tahimik na suhestyon ng kapatid, kung hindi, sige na. Pareho naman kayong kasal na. Hindi ba normal na gumawa ng kahit ano? Naligo ako, nahiga sa kama, at nag-isip ng paulit-ulit. Ayon sa nakagawian, si Bai Ningbing ay matutulog sa study ngayong gabi. Pero talaga bang hindi pwedeng gumawa ng kahit ano? Bigla akong bumangon at nagpa siyang kausapin siya. Ang study ay may malaking bintana sa sahig. Karaniwang nakabukas ang neon lights buong gabi. Nang itulak ko ang pinto, isang madilim na ilaw lang ang nakabukas sa loob. Nakaupo si Bai Ningbing sa harap ng computer. Ang scroll wheel ng mouse ay gumawa ng hindi mahalatang tunog. Itinaas niya ang ulo. Malabo ang tingin. Hindi ka pa natutulog. Mahina ang boses niya. Nakatayo ako ng alanganin sa pintuan. Hindi ka rin naman natutulog. Tinitigan niya ako ng walang emosyon. Pero may bahid ng pananakop ang tingin. Kinabahan ako, pinawisan ang palad. Gusto ko lang magpasalamat. Pumasok ka at magpasalamat. Dapat sana mabilis akong magpasalamat at tumakbo pabalik sa kwarto, pero ngayon biglang wala ng dahilan. Ang liwanag ng neon lights ay dumaan sa salamin, binabalangkas ang malambot at elegante niyang balangkas. Pumasok ako. Tumayo ako sa may distansya mula sa kanya. Inalis ni Bai Ningbing ang salamin at ipinikit ang mata. Paano mo ako pasasalamatan? Bigla akong natigilan sa tanong na yon, naalala ko ang sinabi ng kaibigan. Hindi ko alam kung saan ako nagkamit ng lakas ng loob, ipinakita ko ang aking 8 piraso ng tiyan, ganito ang pasasalamat. Sabi nila ito ay isang lumang lansihin, ngunit pakiramdam ko ito ay kawalan ng kakayahan, hindi na talaga ako marunong manligaw. Marahan na sumulyap si Bai Ningbing sa aking tiyan, biglang tumawa ng mahina, Fang Yuan, ganyan lang ba ang iyong kakayahan? Ito ay pagtawa sa akin, uminit ang aking mukha, sobrang nakakahiya.
Gusto kong tumakbo pabalik sa kwarto at magtago, hindi na muling makikinig sa payo ng aking mga tagapayo. Mauna na ako. Bago ko matapos ang aking sinabi, biglang sumugod si Bai Ningbing sa aking mga bisig, at sa susunod na sandali. Ang kanyang masidhing halik ay dumapo sa aking tainga, at ako naman ay nahuhulog sa ganitong lansihin, ako mismo ang nag-alay ng sarili. Hindi naman ito labag sa patakaran, di ba? Hanggang sa sandaling iyon ko lamang nakita kung ano ang laman ng computer ni Bai Ningbing. Ang aking mga tinanggal na eksena ay lumitaw sa kanyang computer, bigla akong nagpanik, paano mo? Paano mo ito pinapanood? Ako rin ay isang mambabasa, bakit hindi ko pwedeng panoorin? Ang gabi ay nabahiran ng mga kulay ng pagmamahalan, patuloy na pinupukaw ang mga sensitibong nerbiyos, hinawakan ng babae ang aking leg. Kasabay ng maluwag na kamiseta, hinila ako palapit sa kanyang dibdib, may nagbago sa hangin, naging mainit at magulo. Bai Ningbing, ano ang gagawin mo? Ang kanyang tawa ay marahan na dumaloy sa gabi, asawa. Tingnan mo ang screen, kung paano mo isulat, iyon ang gagawin ko. Ayos ba? Sa hating gabi, naalala ko ang kanyang mukha noong sinabi niyang magkakaroon ako ng maraming apo. Dahil sa galit, nawalan ako ng malay. Kinabukasan, ipinasa ni Bai Ningbing ang usapin ng pagtatanggol sa kanyang grupo ng mga abogado. Umupo ako sa gitna ng mesa ng pagpupulong, ang mga eksperto sa kabilang panig ay tumingin sa makulay na paleta ng kulay, sabay-sabay na natahimik. Paumanhin, ayaw ko ring ipaikot ang gulong ng kotse sa kanilang mga mukha. Si Bai Ningbing naman ay tila napakatahimik. Ayusin ito sa lalong madaling panahon. Sa loob lamang ng ilang araw, muling sumabog sa trending ang aking nobela. Ngunit sa pagkakataong ito, itinuturing ito ng mga netizen na dokumentaryo. Talaga bang may tatanggapin si Bai Ningbing ng mga figurin? Karapat-dapat sa anak ng isang mapang-akit na si. Ang lala ng laro, may akda, pakiusap mag-post ka pa, gusto naming malaman kung ano ang ginagawa ninyo sa araw-araw. Ilang araw pagkatapos ng naunang sulat ng abogado, natanggap ni Hikyang ang liham ng pagsasakdal tungkol sa kanyang plagiarism. Isinampa ko siya sa korte. Marami siyang kasalukuyang pinag-uusapang mga karapatan sa pelikula at telebisyon na napilitang ipagpaliban. Makalipas ang isang linggo, noong lumalabas ako para makipag-usap sa negosyo, sa harap ng isang publishing house, ay nagkasagasaan kami ni Hikyang. Nagkalat ang kanyang mga dokumento. Ang nasa itaas ay ang litrato ni Hiran at Hikyang na magkasama. Hindi ko siya pinansin at tumalikod na lang. Tinawag ako ni Hikyang mula sa likuran. Inaamin ko na marami siyang natulong sa'yo, bigla siyang umiyak ng malungkot. Ate Bai Ningbing, hindi ko sinabi sa'yo noon. Lahat ng nasa libro ay totoo. Mahal kita ng maraming taon. Pwede bang huwag mo akong idemanda? Ano ang sinabi ni Bai Ningbing? Hindi ko alam. Matapos ibaba ni Hikyang ang tawag, umiti siya sa akin. May sakit ka, pailing-iling ako at hindi siya pinansin. Nang matapos ang usapang negosyo noong araw na yon, nakakasanayan kong kinuha ang cellphone at pumasok sa homepage ni Bai Ningbing. Ang orihinal na post na nagsasabing siya ay may asawa ay nawala ng tuluyan. Kasama na ang abogadong sulat mula sa homepage ng law firm. Nawala rin ito. Napakamainit ng usapang ito kamakailan, halos sa sandaling burahin ito. May nagbukas na agad ng bagong post na nagtatalakay, anong nangyayari? May problema ba si Yaren? Sabi ko na nga ba ay publicity stunt ito. Batay sa mga hinalaw sa 2 libro, siguradong magkasintahan sina Hikyang at Bai Ningbing mula pagkabata. Pagkatapos, nag-aral siya sa ibang bansa. Si Bai Ningbing ay hindi makamit ang pag-ibig kaya pumili ng family alliance. Kamakailan, naglabas siya ng pahayag na pinipilit si Hikyang na magpakasal muli sa kanya. Nasa itaas pa bata pa, sobra yatang nanonood ng drama. Ang sining ay nagmumula sa realidad. Lumabas ako sa api at tinawagan si Bai Ningbing. Ang kanyang katulong ang sumagot. Fang, lumabas si Bai sa ngayon. Nagmamadali siyang umalis, hindi dala ang phone. May sasabihin ka ba sa kanya? Pwede ko po kayong tulungang iparating. Hindi na. Mahinahon kong inilagay ang phone sa bulsa at ilang hakbang na lumakad. Bigla akong lumingon at sumakay ng taxi, diretsyo sa kumpanya ni Bai Ningbing. Nang makita nila ang galit ko sa aking pagdating, hindi na sila nangahas na humarang. Pumasok ako nang walang sagabal sa opisina ni Bai Ningbing. Ibenta mo sa akin ang phone. Parang mainit na patatas ang dala ng katulong. Pagkuha ko ng phone, maraming beses kong sinubukan ang password. Kasama ang kaarawan ni Bai Ningbing at ang aking kaarawan, hindi ko ito mabuksan. Sumuko na ako. Ibinalik ko ang phone sa katulong. Sa kanyang hindi maintindihang tingin, nagpadala ako ng mensahe sa aking manager na si Tao Tao. Hindi ba tayo pupunta sa ibang probinsya para sa event? Umalis na tayo ngayon. Tara na. Nag-enjoy kami ni Tao Tao sa pool ng 5-star hotel. Pinapanood ang mga magagandang babae sa tabing dagat na naglalakad. Tatakbo ka na lang ganito. Hindi ba sinabi na kapag may problema, dapat mag-usap ng maayos? Napabuntong hininga ako at walang siglang nakahiga sa bato. Hindi ko kayang mahiya.
Sa una, galit na galit akong pumunta sa opisina ni Bai Ningbing para tanungin siya. Pero wala siya doon. Parang suntok sa hangin. Nang kumalma ako, hindi na ako makapagtanong. Napailing si Tao-Tao. Hindi mo aminin na gusto mo siya, di ba? Bulong ko, paano kung totoo ngang tinanggal niya ang post para kay Hikyang? Kung tatanungin ko siya ngayon, nakakahiya. Mas mabuti pang maging malaya ngayon. Basta hindi ko aminin, hindi ako ang mapapahiya. Medyo komplikado ang ekspresyon ni Tao-Tao. Hindi, kasal na kayo. Pinag-uusapan pa ito. Bigla akong nalungkot at nagalit. Galit na hinampas ko ang tubig. Kami ay parang ordinaryong magkaibigan lang. Katulad ng kung sino man dyan. Itinuro ko lang ang isang gwapong lalaki at magandang babae na naglalaro sa malapit. Ang pagpapakasal kay Bai Ningbing ay walang pinagkaiba sa pagpapakasal sa kahit sinong babae. Natahimik si Tao-Tao. Sa totoo lang, dahan-dahan niyang inilipat ang tingin sa likuran ko. Parang may isang anino ng tao ang bumabalot sa akin. Pag-angat ko ng ulo, nakita ko ang pamilyar na mukha. Medyo malambing ngunit medyo madilim ang mukha. Si Bai Ningbing ay pagod na pagod, hindi man lang nagbago ng coat. Nakatayo siya sa tabi ng pool sa likuran ko, malamig ang ngiti. Dinala ako ni Bai Ningbing ng walang emosyon. Binigyan ako ni Tao-Tao ng isang imag-ingat ka na ekspresyon at tahimik na sumisid sa tubig. Pagkapasok sa kwarto, itinapon ako ni Bai Ningbing sa kama. Tahimik niyang hinubad ang jacket ko. Habang nag-aaway ako, ginamit niya ang aking kurbata para itali ako ng mahigpit. Lasing ako, nahiga sa kama. Hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Pangyuan, hindi ka ba matututo? Parusa niyang kinagat ang taina ko, mahinang hinimas. Anong matututunan? Nagbulong-bulong ako. Malamig na tanong ni Bai Ningbing, sinabi ko ba sa'yo? Na ang password ng phone ay ang aming anibersaryo ng kasal. Anong anibersaryo? Anong password? Biglang may inilagay na phone sa aking kamay. Napabuntong hininga si Bai Ningbing at nag-utos. Mag-type ng password. Kung mali, hindi ka matutulog ngayong gabi. Saka ko lang nakita na ito ang phone ni Bai Ningbing. Biglang lumabas ang malamig na pawis sa aking likod. Peklat. Anibersaryo ng kasal. Tila sinabi nga niya yon, pero kailan kaya? Parang nakita ni Bai Ningbing ang aking pag-aalala, bahagya siyang umiti, parang nagpapahayag ng hatol na kamatayan. Napapikit ako at binigkas ang bawat salita, 1,014 na. Nanginginig kong inilagay ang password. Clack! Nag-unlock ang telepono. Nanghina ang aking mga binti. Sa screen ay isang paalala kaninang umaga, dahil sa paglabag ng komento sa komunidad, pansamantalang nakablock ito. Mangyaring mag-apela matapos ayusin ang seksyon ng komento. Galit na sabi ni Bai Ningbing, kung naalala mo lang ang anibersaryo ng kasal natin. O hinintay mo akong matapos sa kumpanya bago umuwi, hindi mo sasabihin ang mga walang kwentang salita kagabi. Nanginginig kong binuksan ang seksyon ng komento. Muntik na akong mawalan ng hininga. Hindi ko inaasahan na maglalaro ng marumi ang kalaban. Nag-utos sila ng mga Water Army na mag-post ng mga malaswang kwento sa komento, kaya ang mga post ni Bai Ningbing at ng kanyang legal team ay parehong na-block. Ang post na nag-aanunsyo ng kasal ay natural na nakablock at hindi nakikita. Pero tumawag si Hikyang sa harap ko. At lumabas ka, akala ko. Nang banggitin si Hikyang, tahimik na sabi ni Bai Ningbing, sinabi ng assistant ko na kaninang umaga ay may tumawag na lalaki. Nanlumo ako, kahit siya ay hindi naintindihan ang sinabi. Malamig ang boses ni Bai Ningbing. Kung may reklamo, pumunta sa abogado, hindi sa akin. Kaya ko siya ni-block. Pang-akit kong mabilis na binuksan ang tawag at nakita sa mga pangalan. Ang isang walang emosyong tala, yung nagdala ng dokumento dati. Ito yon. Hindi man lang tiningnan ni Bai Ningbing, hindi ko naaalala. Binuksan ko ang kanyang telepono at inihambing. Totoong numero ni Hikyang iyon. Pinatay ni Bai Ningbing ang ilaw, tanging ang lampara sa tabi ng kama ang naiwan. Fangyuan, ituloy natin ang usapan kanina. Hinawakan ko ang aking dibdib. Nasasaktan ako. Natawa si Bai Ningbing, bakit ka nasasaktan? Napaisip ako bigla, saka siya inakusahan, hindi mo naman ako masisisi sa pagkakamali, dahil nagbigay ka ng dessert sa kanya sa hapag. Kailan ako nagbigay ng dessert? Noong huling hapunan ng pamilya. Napaisip si Bai Ningbing. Sabi ko, yung pinalitan ko ng okra para sa'yo. Hindi ko naalala kung anong ulam yon. Hindi naman ako mahilig sa gulay. Matagal na katahimikan ni Bai Ningbing saka malumanay na sabi. Sige, tumahimik ka na. Natatakot akong mapatay ka sa galit. Napapikit ako para ipaliwanag sa'yo. Mahigpit akong niyakap ni Bai Ningbing. Sa madilim na salamin, makita ang kanyang malabong mga mata. Biglang may pumasok sa isip ko. Isang taon noong Chinese New Year, wala si Bai Ningbing sa ibang bansa at hindi makauwi. Tinawagan niya ako ng maaga. Ngayong taon may kaibigan akong uwi, maganda ang dessert dito, pwede kong ipadala sa'yo. Ano ba ang sagot ko noon? Huwag na, hindi ako mahilig sa matamis. May okra ba dyan? Napastop si Bai Ningbing, mahirap ihatid pabalik. Pabibigyan kita ng ilan. Ang basta-basta kong sagot noon ay naalala ni Bai Ningbing.
Ngumiti ng malamig si Bai Ningbing, Fang Yuan, inilagay ko talaga ang okra sa harap mo. Ganyan mo lang tatandaan ang kabutihan ko. Inurong ko ang leeg para tumakas, pero hinawakan niya ako ng mahigpit. Inaral ako buong gabi. Nang sumikat ang araw, saka lang ibinaba ni Bai Ningbing ang telepono. Ang huling entry sa memo, noong nakaraang taon sinabi mo sa akin na ayaw mo ng mga malalambot na laruan. Tama o mali? Mahina kong sabi. Gusto ko. Ang pagsisinungaling ay may parusa, hindi ko na kailangang sabihin pa. Simulan na. Kinaumagahan, nagising ako sa mabilis na katok sa pinto. Sumugod si Tao Tao. Magsisimula na ang author conference, bakit tulog ka pa? Nanginginig ang aking mga paa, namumula ang mukha kong binuksan ang pinto. Si Bai Ningbing ay mahinahong nagbubuhos ng gatas para sa akin. Napatigil si Tao Tao, napangiti ng hiya. Naiintindihan ko na. Hindi na ako mag-udyok. Sasama ba si Miss Bai mamaya? Ngumiti si Bai Ningbing. Mukhang hindi angkop. Kinuha ko ang tinapay sa mesa at hinalikan si Bai Ningbing. Mauna na ako. May gagawin si Bai Ningbing, dito siya mananatili ng ilang araw. Pagkatapos ng event, sabay tayong uwi. Pagdating ko sa venue, nagkaroon ng kabuluhan. Sabay na lumitaw sina Fang Yuan at Hikyang. May magandang palabas. Sa labas ng siksikang tao. Nakita ko si Hikyang na napapaligiran ng mga fans. Tuwang-tuwa siya sa pagiging bituin. Hindi pa nagsisimula ang event. Nakikipag-ugnayan na siya sa mga manonood sa livestream. Hindi plagiarism, walang ganoon. Ang publishing at film rights ay normal na nagpapatuloy, hindi maapektuhan. Tiningnan ko si Tao Tao. Medyo napahiya siya, alam mo naman si Fang Yuan, nang ma-upload na yung color palette. Lalong lumala ang away ng mga fans, at nung nakita ng investors na sumiklab na, binili na nila. Sa panahon ngayon, basta kumita ka lang, sino pa ba ang mag-aalala kung may plagiarism o wala, kahit na anong masasamang paraan. Basta sumikat, laging may magtatanggol sa kanila, napabuntong hininga ako. Kaya kung ginaya na niya, hinila ako ni Tao Tao para umupo, huwag ka munang magmadali. Napakalakas ng grupo ng abogado ni Miss Bai, baka manalo tayo sa kaso, pero hindi naman madali ang paghahabla. Kapag nanalo tayo, kumita na rin ang nangopya, ilang libo lang nakabayaran. Maliit na bagay lang sa kanila, para bang hindi sapat ang gulo, kaya pinagsama ng platform ang upuan naming dalawa. Nagkatinginan kami ni Hikyang, sabi niya ng may ngiti, kamakailan lang nagpahula ako. Sabi ng manghula, darating na ang swerte ko, tingnan mo hindi ba kumikita na ako, naupo ako sa tabi niya. Bulong ko, kahit sa pag-publish o paggawa ng pelikula, basta isa lang dyan ang maabot mo. Matatalo ako, anong karapatan mo, sinandal ko ang baba at pumikit. Dahil may pera ako, may pera ka nga, mayabang nasabi ni Hikyang, naupo sa tabi ko. Maiyakap na unan, magpakita ka ng magandang itsura, kumaway sa mga mambabasa, lumapit din ako para kumaway. Bulong, may pera ka nga talagang mayabang, hanggang matapos ang author conference. Wala sa mga tao ang nakaabang na makakita ng away, sa halip, ang litrato naming masaya ay naging trending. Nagkomento ang lahat, anong nangyari, nagkasundo ba? Baka umiti sa harap, pero saksak sa likod, pero matapang din si Hikyang nagalitin si Fang Yuan. Si Fang Yuan ay may suporta ng Bai Group, totoong kapital yan, sabi ng isa. Si Fang Yuan namin ay magaling din naman, tapos na ang event, sumakay ako sa kotse. Hinimas ang masakit na bukong-bukong, tinawagan si Bai Ningbing, tapos na. Agad sumagot ang tawag, may ingay sa kabilang linya, nasaan ka? Business cocktail party, naisip ko saglit, tanong. Nandyan ba ang boss ng Jiaxing Entertainment? Parang naghanap si Bai Ningbing, sagot. Nandyan, nagtanong lang naman ako, hindi ko alam na tatawag ka sa numerong ito. Sige, hintayin mo ako, pupunta na ako. Ini-roll up ni Tao Tao ang manggas, kinuha ang makapal na dokumento, oras na para magtrabaho. Sa pagkakataong ito, dapat siyang mapigilan, napakaingay ng party, agad akong nakita ni Bai Ningbing. Naglakad ako palapit, sumunod sa tingin ni Bai Ningbing, nandoon. Ang boss ng Jiaxing Entertainment na si Gu Shuhuai ay may hawak na baso ng alak, nakaupo sa harap ng sofa, nakatingin sa isang batang lalaki sa malayo. Madilim ang kanyang mga mata, lumapit ako, hinarangan ko ang kanyang tingin. May kailangan ka ba? Tanong ni Gu Shuhuai, binaba ang tingin, inilapag ko ang makapal na dokumento sa harap niya. Miss Gu, naparito ako para makipag-usap sa iyo tungkol sa samahan, tiningnan niya ang dalawang pamagat ng libro. Umiti siya, pasensya na, wala akong interes sa inyong panloob na alitan. At ang librong ito ay hindi pinapansin ng merkado, ibig sabihin may halaga ito sa merkado, wala akong dahilan para tanggihan. Alam ko, hindi malaking kasalanan sa inyo ang plagiarism ng akda, pero paano kung may problema ang may akda? Napakunot no si Gu Shuhuai, anong ibig mong sabihin, mumiti ako. Miss Gu, si Hikyang ay pribadong nagsabi na ang librong ito ay ginawa batay sa aking asawa. Inilimbag ko ang screenshot ng chat na ipinadala sa akin ng undercover fan, sa isang grupo ng 500 katao si Hikyang.
Hayagan niyang inamin sa mga fans ang katotohanan ito, at may ilang parte sa libro na nakasira na sa reputasyon ng aking asawa. Balak ko siyang kasuhan, nag-isip sandali si Gu Shuhuai, sabi ng mahinahon. Mayroon kaming scriptwriter, kayang baguhin yon kung idemanda mo ang may akda. Mukhang walang kinalaman sa amin yon, nanlaki ang mata ko, totoo nga. Pero sa susunod na kalahating taon, magkakaroon kami ng 2 kaso, kung sapat ang haba ng laban, tatagal ng 1 hanggang 2 taon. Sa average na 3 hanggang 4 na buwan, ilalagay ko ito sa trending, sa bawat trending. Ilalabas ko ang bagong ebidensya ng plagiarism nito, magiging abala ang inyong scriptwriter, determinado ka talagang habulin ito. Ngumiti ako, kung inaapi, kailangan maglabas ng sama ng loob. Sa huli ay sumuko si Gu Shuhuai, isang drama lang, kung maraming problema. Siyempre mas matalinong umiwas, mas madali sa publishing house, pumunta si Tao Tao sa industriya at nagkalat ng kwento. Agad na kinansela ng publishing house ang kontrata, umalis si Gu Shuhuai, hindi alam ng ibang investors ang nangyayari. Hindi ako makalakad ng maayos, masaya kaming dalawang nagsisiksikan sa sulok na umiinom hanggang sa dumating si Bai Ningbing. Lasing na ako, sa daan pabalik sa hotel, tiningnan ko ang mga post ni Gu Shuhuai sa kanyang WeChat moments. Medyo pamilyar ang lalaking yon, tama, siya ang bunso ng pamilya Xu. Dati siyang may kasunduan sa iba, pero mukhang ninakaw siya ni Gu Shuhuai. Nakikinig ako ng may kasiyahan, pero si Bai Ningbing ay nakatingin sa akin, ako naman ay sumandal sa kanyang balikat ng pahilig. Ngumiti ako at sinabing, tulungan mo akong magtanong, gusto ko talagang malaman. Natawa si Bai Ningbing sa akin, paano kung hindi ko alam ngayon? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Inilagay sa aking tiyan, kuskusin mo ako. Marahan niyang pinatay ang katabing screen. Naging madilim ang paligid, si Bai Ningbing ay tila matagal nang suot ang damit, ako ay ilang sandali pa lang. Walang sinabing kalokohan si Bai Ningbing, bawal magsalita ang lasing, hindi ko rin narinig ang chismis tungkol kay Gu Shuhuai. Makalipas ang ilang araw, dahil nawalan ng komersyal na halaga ang gawa ni Hikiang at nasangkot sa issue ng plagiarism. In-block ng website ang kanyang mga gawa, maraming tao ang nagsisiksikan sa ibaba para mangyalam, totoo ngang plagiarism. Matigas pa rin ang ulo at ayaw umamin, lumabas ang mga tagahanga ni Hikiang, kayo ba ay mga asong bulag na sumusunod sa amo? Tinanggal ni Hikiang ang malabong post na yon at hindi kailanman humingi ng tawad. Isang araw na yon. Nang kumain si Bai Ningbing sa lumang bahay ng pamilya Bai, ang kanyang madrasta ay malungkot na nagsabi, si Hikiang ay lumaki kasama mo. Hindi ba masyadong malupit ang ginawa mo? Nagtaas ng kilay si Bai Ningbing, magkaklase lang kami noong high school. Kung gusto mo, pwede mo siyang imbitahang kumain dito, wala akong masasabi, pero kung sa tingin mo ay mas karapat-dapat siya kaysa kay Fang Yuan na maging pamilya. Iminumungkahi kong hiwalayan mo ang aking ina at lumipat kasama si Hikiang. Yumuko ang ina ni Bai. Tahimik na umiinom ng sabaw, namutla ang madrasta at hindi na nagawang magsalita. Sa daan pa uwi, nagtataka ako, hindi para kay Hikiang. Bakit ka nagpunta sa Europa pagkatapos ng kasal? Bumuntong hininga si Bai Ningbing dahil sa trabaho. Noon, mahigpit ang kompetisyon sa overseas market, kailangan kong pumunta para mapalawak ang negosyo. Kaya iyon ang dahilan kung bakit hindi ka bumalik sa loob ng 3 taon. Umiti ng bahagya si Bai Ningbing. Mahal, gusto mo bang pag-usapan natin ang kwento ng okra? O pag-usapan ang sitwasyon mo na takot kang makipagkita sa tao? Sige, aminin ko, may bahagi ako sa hindi niya pag-uwi. Kinabukasan, diretsong pumasok si Hikiang sa aking studio, Fang Yuan, napakarumi ng iyong paraan. Kung hindi dahil sa bantay. Sasampalin na niya ako. Nagkibit balikat ako, wala akong magagawa. Hindi ko kayang tiisin ang pagnanakaw. Halos sumigaw si Hikiang, talagang wala kang kakayahan. Naiinggit ka sa akin. Umisi ako, naiinggit sa ano? Sa iyong mahusay na kakayahang mag-rephrase. Kung may kakayahan ka, sumulat ka ng isang artikulo na magpapahanga sa lahat. Hindi kita gagalawin. Makalipas ang ilang buwan, talagang sumulat si Hikiang ng isang aklat na may magandang resulta. Nakatingin sa pagtaas ng datos ng kanyang gawa, ang editor ay nagsabi, huwag kang magsabi. Ang iyong kaaway na ito, may kaya siya. Inilagay ko ang aking mouse sa dulo ng kanyang kabanata. Medyo hindi ito kamukha niya. Makalipas ang ilang araw, may lumitaw na hindi kilalang batang manunulat. Sa mga dumadaan, tulungan niyo akong husgahan. Ang manunulat na si Hikiang ay nanggopya muna at pagkatapos ay nag-edit. Nang mahuli ko siya, nangako siyang ibibigay ang kalahati ng bayad, pero hanggang ngayon wala pa akong natatanggap kahit isang kusing, araw-araw akong nakatira sa inuupahang bahay. Hindi na nga makakain. Sa pagkakataong ito, walang tumulong kay Hikiang, puro mura ang natanggap sa internet. Kaya pala ang kanyang mga pinaghalo-halong gawa ay kumukuha ng iba't ibang usong paksa, pinagsasama-sama, hindi ba't sikat na yon? Dumi sa industriya, lumayas ka. Pagkatapos ng insidente,
Agad na tinanggal ni Hikyang ang kanyang bagong aklat at nag-post ng mensahe, humihingi ng paumanhin sa pinsalang idinulot sa bagong manunulat. Ibinalik na niya ang lahat ng bayad. May kumuha ng screenshot ng kanyang naunang post na nagsasabing, ang orihinalidad ay aking hangganan. Sa ibaba ay puro pangungutya, nasaan ang iyong mukha? Ang iyong hangganan ay bumagsak na sa gitna ng lupa, di ba? Ang mga post ni Hikyang ay tumigil na sa araw na yon. Samantala, ang aking nobela ay nakatanggap ng publikasyon. Sa lugar ng book signing, puno ng tao, sobrang busy ko, wala man lang oras uminom ng tubig. Sa wakas ay dumating ang break, umupo ako sa sulok na may dalang maliit na cake, kumakain at tumatawag kay Bai Ningbing. Sa totoo lang, dapat kang sumama sa akin ngayon dahil ikaw ang bida. Sagot ni Bai Ningbing sa kanyang libreng oras. Dahan-dahan lang kumain, hatiin mo sa akin ang kalahati ng cake. Sige po. Sa gitna ng usapan, biglang dumilim ang aking paningin, hindi ko alam kung kailan. May isang taong may suot na sombrero ang biglang tumayo sa harap ko, may problema ka ba? Bigla niyang itinaas ang isang bote ng mineral water at binuhusan ako sa ulo, Fang Yuan. Mamatay ka na. Biglang bumuhos ang malamig na likido sa aking lalamunan, nagulat ang lahat sa biglaang pangyayari. Parang mga balita at pelikula na dati kong napanood, biglang nag-flash sa aking isipan. Isang kakilakilabot na ideya ang lumitaw, si Liu Xuan. Sa gitna ng mga sigaw ng lahat, sumisid ako ng diretsyo sa fountain pool sa gitna ng dock hall. Nang dumating si Bai Ningbing sa ospital, ang kanyang mukha ay kulay abo na parang mamumuo ang ulan. Nakita niya akong may bendahe sa braso. Nakapulupot sa kama, namumula ang mga mata, masakit, pakiihip. Si Tao Tao ay walang ganang mabuhay, tigilan mo na ang pag-arteng bata, dumating na ang asawa mo. Nakita ko na. Lumapit si Bai Ningbing sa tabi ng kama, maingat na hinila ang kumot. Tinakpan ang aking ulo. Anong sabi ng doktor? Bali ang bisig. Konserbatibong paggamot lang, hindi naman malala. Anong ibinuhos ng taong iyon? Mineral water na pabuntong hininga si Tao Tao. Pero buti na lang at panandali ang takot lang. Ang pinakamalala ay ang bali dahil sa pagkakadapa. Hindi ko alam na ang fountain pool ay napakababaw pala. Sumisid ako ng todo. Umupo siya sa tabi ko, binuksan ang kumot ko. Anong tinatago mo? Natatakot akong pagtawanan mo ako. Tiningnan ni Bai Ningbing ang braso ko. Kahit na ang resulta ay mukhang katawa-tawa. Ngunit tama ang desisyon mo. Sa tingin ko, walang mas mabuting paraan kaysa tumalon sa pool noon. Nang purihin niya ako, lumiwanag ang mga mata ko. Halika, mahiga tayo. Si Bai Ningbing ay malinis ang katawan, may kakaibang pabango. Pinatawa niya ako. Hinalikan ako. Magpahinga ka muna ng ilang araw. Iwan mo na sa akin ang natitira. Makalipas ang ilang araw, lumabas ako ng ospital. Bihira si Bai Ningbing na mag-leave, pero ngayon ay nag-leave siya para samahan ako sa bahay. Isang araw, nakasandal ako kay Bai Ningbing habang nag-scroll sa telepono. May nakita akong trending na balita tungkol kay Hikyang, arestado siya dahil sa sadyang pananakit. Anong nangyari? Pinagbalatan ako ni Bai Ningbing ng mansanas. Ang taong nagbuhos ng putik ay isang matandang mambabasa ni Hikyang. Nakita ko ang screenshot ng usapan nila ni Hikyang. Sobrang sama ng loob ko para sa'yo, idol. Ay, wala akong magagawa. Malaking puno, tinatamaan ng hangin, kinainggitan. Ngayon siya ay may book signing. Saan? Sa Lanwan Plaza. Hintayin mo ako, idol. Pupunta ako para ipaghiganti ka. Nag-post si Hikyang ng emoji ng aso. Salamat. Nagpanik si Hikyang, agad naglabas ng paglilinaw. Akala ko biruan lang, hindi ko inaakalang gagawin niya talaga. Tutol ako sa anumang iligal na gawain. Sana mag-ingat kayo sa inyong mga salita. Galit na galit ang mga tao sa ibaba. Ikaw ay masama at bobo. Hindi muna natin pag-usapan kung tama ba ang ginawa ng fan, pero ang paglilipat ng sisi sa iba pagkatapos ng gulo ay napakayaman. Sisiin ka, sisiin ka. Kinamkam ni Bai Ningbing ang telepono. Ilang beses ka tinawagan ni Hikyang. Hindi ko sinagot. Binablock na kita. Kahit gamitin mo ang paa mo, alam mo kung ano ang gusto ni Hikyang, gusto lang niya na ako ang magpaliwanag. Patawarin siya. Pero minsan ay naghangad din siya ng aking kapahamakan, maging ng aking pagkakasugatan. Ang taong ganyan ay hindi karapat-dapat na patawarin. Makalipas ang ilang araw, ni-deactivate ni Hikyang ang kanyang account. Ganap na nawala sa paningin ng publiko. Sabi nila, idinemanda siya ng mga manunulat. Sa pagkakataong ito, 14 na manunulat ang nagsasakdal. Ang bayad pinsala ay magpapahirap sa kanya hanggang sa mawala ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang pagitan ng tag-araw at taglagas ng taong ito ay mahaba at paulit-ulit. Ngunit buti na lang at nagkaroon ng masayang wakas ang kwento. Sa simula pa lang ng taglagas, mainit pa rin ang nobela ko. Natanggal na rin ang bendahe sa braso ko. Dinala ako ni Bai Ningbing sa Europa para magbakasyon.
Nakatayo ako sa opisina na tinirahan niya sa loob ng 3 taon. Doon ko lang natuklasan na may isang mall sa tapat na pinangalanan sa inisyal ng aking pangalan. Kailan ito itinayo? Sumandal ako sa malaking bintana at lumingon kay Bai Ningbing. Mahinahon niyang inalis ang kanyang relo. Inihagis sa mesa. Pinlano ko na bago pa ang kasal. Bago ang kasal. Mas maaga kaysa sa inaakala ko. Lumapit si Bai Ningbing at dumikit sa likod ko. Sana ito ang sorpresa sa unang taon. Pero ngayon ko lang ipinakita sa'yo. Dahan-dahan niyang hinalikan ang mga daliri ko, saka pinindot ako sa malaking bintana. Ang mall na ito ay sa'yo. Namula ang mga tainga ko. Bakit mo ginawa ito? Dahil mahal kita. Kinagat ni Bai Ningbing ang tainga ko, naririnig ang mabilis at magulong paghinga ko. Lalo siyang naging walang pakundangan. Mula noong unang beses kitang makita, gusto na kitang angkinin. Unang beses, naalala ko ang nakakainip na blind date na yon. Parang wala namang espesyal. Baka ganoon lang talaga siya kakaiba. Ang paglubog ng araw ay hinila sa napakagandang takip silim. Walang sinabi si Bai Ningbing, hinayaan akong sa matinding sarap ay walang magawang humingi ng awa at umiyak ng mahina. Biglang bumagsak ang abot tanaw at narinig ko ang malalim na boses ni Bai Ningbing. Isang pangungusap ang pumukaw sa matagal ko nang nakatagong alaala. Noong 2 taon ko sa kolehiyo, sumali ako sa exchange student program ng paaralan at nanirahan sa Pransya ng 3 buwan. Noon, hindi ako marunong mag-French, ngunit hinila ako ng kaibigan ko sa isang pribadong maliit na bar. Itinuro niya ang babaeng nakaupo sa harap ng bar. Maaari kang pumunta sa may-ari ng bar at magsabi ng isang pangungusap, bibigyan ka niya ng libreng inumin. Itinanong ko kung anong pangungusap iyon. Ngumiti siya at sinabing, "Les croquettes, les choux murudetot," na ang ibig sabihin ay gusto ko rito. Tinapik ko si Bai Ningbing na nasa tabi ng bar, ngumiti at sinabi ang pangungusap na iyon. Nagkaroon ng pagkagulat sa mga mata ni Bai Ningbing. Kinawayan niya ang bartender, binigyan ako ng isang baso ng orange juice, at may sinabi sa akin sa wikang Pranses sa aking tainga. Nang hindi ko maintindihan ang ibig sabihin, pinalitan niya ito ng Ingles, ngayong gabi, orange juice lang. Dahil sa kakaibang karanasang ito, nagkaroon ako ng labis na paghanga sa kanya. Tuwing uwian, umiinom ako ng isang baso ng orange juice dito. Pero mabilis din itong tuluyang nakalimutan. Hanggang ngayon, medyo umunlad ang aking Pranses. Kaya nang sabihin ni Bai Ningbing ang pangungusap na yon, nawalan ako ng depensa, lubos akong natalo. Kahit ang tumayo ay halos hindi ko kaya. Natawa ng mahina si Bai Ningbing, Fang Yuan. Sa pagkakataong ito, dapat mong malaman ang ibig sabihin ng pangungusap na yon. Les croquettes les choux murudetot ay hindi nangangahulugang gusto ko rito. Kundi sa tingin ko, umibig ako sayo. Ginamit ko ang isang buong linggo. Nakangiting ipinahayag ko ang aking pag-ibig kay Bai Ningbing, pagkatapos ay biglang nawala hanggang sa muling magkita sa isang hapunang pampamilya 3 taon na ang nakararaan. Ang romantikong pagkakataong ito ay nagpatuloy lamang.